Sa 5,000 containers na binabagsak sa pantalan sa Maynila kada araw, halos kalahati lang po ang nailalabas. Kaya naman ang port congestion, nanatiling sakit sa ulo ng mga trucker at maging negosyante. Nandun po ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Igan, dito sa aking kinatatayuan, makikita nyo po ang malinaw na mga imahe ng sinasabi nating port congestion na ilang buwan na rin ang itinatagal. Dito sa aking kaliwa, makikita po ang mahabang pila ng mga cargo truck na kapag talagang prime time, ika nga, ay umaabot po yung pila na yan hanggang dyan sa coastal, hanggang dito sa papasok ng Manila North Harbor. Dito naman sa aking gawing kanan, makikita ang tambak-tambak na mga container na nagdudulot ng matinding port congestion dahil nga sa nabanggit mo, Igan, nasa 5,000 na average na container na dumarating kada araw dito sa Port of Manila ay kalahati lamang po ang nailalabas. Ang problema, hindi pa ho tayo nakakakita ng pagluwag dito sa problema ng port congestion dahil Setyembre na po ngayon at magsisimula na peak season para sa shipping. Para ihimayin pa natin ang issue ng port congestion, kasama po natin ngayong umaga si Ginoong Abe Rebao. Siya po ang head ng Truckers Bureau ng Aduana Business Club. Magandang umaga po, Kaabe. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa ating ports ngayon? Sa kasulukuyan po, lalo na pong nagkakaroon ng maraming container dahil sa ngayon po peak season na. Okay. Lalong lalala po ang sitwasyon natin ngayon. Ang average po natin, 5,000 a day na ilalabas natin. Lampas lamang sa kalahati o kalahati. Pag peak season ho, ilan yung dadagdag na inaasahan natin? More or less, ang nakikita namin from 1,000 to 2,000 a day. So yung 5,000 magiging 7,000 a day. Kung makakapaglabas lamang tayo ng 3 to 4,000, naku, matinding pagtambak pa po ito. Tama po kayo dyan, sir. Okay. Malaki po ang maiiwan dyan sa port. Ang napapabalita po, ang sinisisi dito ay yung truck ban ng lungsod ng Maynila. Pero ano pa po ang dahilan maliban sa truck ban na nakikita ninyo kung bakit nagkakaganito dito? Sa ngayon po, isa na lang sa mga dahilan yon. Pero ang major contributor po ngayon, itong mga empty natin na hindi nasasauli. Okay. Dapat ilabas po ito ng Pilipinas. Ito lang pong solusyon para po maibsan, mabawasan at maganda ang takbo ng mga trucks dito sa port. Ilarawan nga po natin, yung mga truck kasi natin, hindi na makagalaw, ganun ba? Dahil sa dami ng mga nakatambak na container sa loob? Opo, yun po ang dahilan. Dahil marami ng loaded, marami ring empty. Okay, meron pong sinet na deadline ng Malacanang, para tanggalin yung mga empty containers, dalhin sa Subic, dalhin sa Batangas. Ano ang posisyon nyo dito? Well, yung kinukuha ng Malacanang na by coming September 8, aalisin yung mga loaded na cleared na ng custom. Sa amin po, posisyon po ng Aduana Business Club, wag naman po. Dapat po ang importer ay tulungan nila dahil may kadahilanan po yan na bakit hindi na ilalabas ng mga broker, tracker, yung kanilang import loaded containers. Okay. Ano po ang epekto sa inyo nitong ganitong sitwasyon? Una sa mga importer, sa mga empleyado, sa presyo ng mga bilihin. Malaki po. Dahil kung makikita nyo po, ang mga importer, lahat po ng mga charges na matatanggap nila, ipapass on lang po yan sa consumer. So ano magiging epekto ng ating produkto sa palengke, pamilihan? Dadagdag po yan. Kawawa naman po si Juan de la Cruz. So sa ngayon po, kailangan talaga very urgent na magawa nito ng paraan. Ang nakikita lang po namin na mabilis na solusyon ay ang palabasin po yung empty. Utosan ng BOC, ng PPE, lahat ng mga international shipping lines na maglabas po sila ng maglabas ng empty. Ginoong Abe Rebao, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Samantala, kanina nag-uusap kami ni Ginoong Rebao, on the receiving end naman. Kung kayo po ay magpapasko pa naman, may inaasahan kayong balikbayan box na pinadaan sa shipping ng inyong mga kaanak sa Amerika. Kung ngayon po yun ipapadala, nako, ang sabi po ni Kaabe, baka Pebrero nyo na po matatanggap. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon na umiiraw ngayon dito sa ating mga pantalan. At ito na nga po ang kinakailangan na lagyan o lapatan ng agarang solusyon. At yan po ang ating ulat mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.